magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Mga mahalagang issues, mga issue po, mga napapanahong issue ng ating lipunan, ang atin pong tatalakayin ngayong gabi. Mahalaga po dyan yung balita na mayroon na po tayong bakuna laban sa COVID. Ito po ay napakagandang pamasko para sa mga Pilipino. Maaari pong hindi agad ngayong Disyembre ito may pagkakaloob, pero sigurado na po sa pagpasok o sa kalagitnaan ng 2021. Ang gusto lang po nating banggitin o dito ay sana po matiyak ng pamahalaan, at ito naman po ang talagang programa ng Administrasyong Duterte na halos lahat 60 milyon ng mga Pilipino ay magkakaroon po ng bakuna laban sa COVID. Ngunit ang pagkaintindi po natin dito, hindi ito ibibigay ng libre. Kung magkaganon man po, sana sa pinakamababang halaga na makakaya ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga kapuspalad. Kung pwede nga po libre sa ating mga kapatid na walang kakayanan na bumili nito, sapagkat aaminin po natin ang halagang 2,000 o 3,000 sa bawat vaccine para sa isang kapuspalad ay hindi po kakayanin, lalo na po kung walang trabaho. Kaya sana po, lalo na yung mga walang trabaho, maipamigay po ito ng libre. Alam po natin, maganda ang plano. Ngunit along the way, sa distribution po, naroon ang korupsyon. Hindi po yan lingid, katulad po ng nangyari sa mga ayuda. May ibang nabigyan, marami pa rin ang hindi. Ang sabi, dalawang tranche o dalawang buwan ang ipamamahagi. Ngunit maraming nabigyan ng tigi-isa lamang. At yung iba, alam naman natin, kaya nga maraming barangay captain na nakasuhan dyan. So, ano po ibig sabihin nito? Tinatawagan po natin ang mga kinauukulan, ang pamahalaan at ang sambayanan, lalo na po ang mga public hospitals. Libre ibinibenta, mura pinapatungan. Yan po ang pangkaraniwang korupsyon dyan. So, tinatawagan din po natin ang sambayanan na maging vigilante. Ang gobyerno maging transparent kung ito ba talaga ay libre o kung magkano sa pinakamurang halaga na hindi pwedeng patungan ng mga hospitals o ng mga clinics na nag-administer ng bakunang ito. At tinatawagan po natin ang sambayanan, kahit anong pagsisikap ng gobyerno, ng pamahalaan na maging maayos ito, matino ang pamamahagi. May mga kababayan tayong mga kurap, at hindi po yan maisasaayos kung ang sambayanan mismo
na siyang beneficiaries ng mga ganitong services ay hindi makikialam. So, tinatawagan po natin i-report ang anumang katiwalian sa pamamahagi ng vaccine na yan. Muli, pamasko po yan sa mga Pilipino, bagamat hindi aabot ngayong December, ngunit sa darating na taon, hanggang kalagitnaan ng taon, ang sabi may pamamahagi na. So marami pong salamat. Ang sabi ng Malacanang, mayroon tayong sapat na pondo dyan. So ang ibig sabihin, we are assured that how much ever poor we are, we will be able to avail that very, very important vaccine. Pero inaulit natin, kung hindi magiging vigilante ang sambayanan, marami pong hindi makikinabang dyan sapagkat ininegosyo yan ng ilan nating mga korap na kababayan. So, maraming salamat po sa ating Pangulo, sa ating Panginoong Diyos. Worth mentioning din po itong tradisyon ng Pasko Simbang Gabi, mga misa. Marami po sa ating mga kababayan na sa kanilang paniniwala sa Diyos ay sinasabi nilang proprotektahan sila ng Diyos ng kanilang paniniwala. Total naman ang kanilang ginagawa ay may kaugnayan sa kanilang pagsamba tungkol sa Panginoon. Ngunit alalahanin po natin, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi nga ng kasabihan natin, God will help those who help themselves. Kahit ayaw ng Diyos na tayo ay hawaan ng COVID, kung tayo mismo ay nagsasawalang bahala, hindi natin sinusunod ang mga health protocols na ipinatutupad sa ating pagdalo ng misa, sa ating pagsimba, sa ating pag-observe ng mga religious ceremonies, sigurado po na magkakaroon ng hawaan yan. Sapagkat binigyan tayo ng isip ng Diyos, binigyan ng talino upang matuklasan by way of education, science, how to avoid the spread of this pandemic. Ngunit kung ating babaliwalain po yung mga protocols na yan, yung mga rules na ipinatutupad ukol dito, ang Diyos po ay hindi makakatulong sa atin sapagkat katotohanan po na tanging ang tinutulungan ng Diyos ay yung tumutulong sa kanilang sarili lamang. So if you love God, protect yourselves from COVID-19 by way of observing all health protocols implemented by the government and by the church. In so doing, in so protecting yourselves, you are protecting others. Therefore, that is the true love of God. Bakit? Whatever you do to the least of your brother is you are doing it unto him. So kung pinoprotektahan mo ang sarili mo to the effect that you are protecting others also from being contaminated, then you observe the true love of God. Yan po yung ating panawagan tungkol po sa pandemic in relation
to the tradition that we are observing this Yuletide season. Sa ibang balita po, kaugnay pa rin dito sa aspetong pangkapayapaan. Ito pong human rights. Nag-issue sila ng statement na di umano kanilang imbestigahan ang paglapastangan sa bangkay ng rebelde na anak na namatay, anak ng isang makabayan congresswoman na si Colyamat. Inuulit po natin ang posture ng CHR, which appears to be pro-rebels, pro-criminals. Bakit po nasasabi natin yan? Sapagkat sa tuwing may namamatay na rebelde, may namamatay na pusher, addict, ang attitude agad ng CHR, kondinahin ang kapulisan, kondinahin ang mga kasundaluhan, at sinasabing ang mga ebidensya, ang baril na nakita ay planted. Again, we are telling you this, CHR. You are an instrumentality of the government for good governance. Your duty is to protect human rights from all violators. At ang unang violators ng karapatan ng pangtao ay itong mga rebelde at itong mga kriminal. Kaya nga sila kriminal. They cannot be a criminal without violating the human rights of their victims in whatever form. That is the truth of the matter. A criminal, the moment he committed crimes of whatever form against the victim, definitely he has violated the human right of that victim. Therefore, criminals are worth condemning. On the side of the military and the police, they are performing the function of governance. Under the law, we have this presumption of regularity on the part of the police and military elements. Therefore, it is presumed that they have regularly performed their office, meaning they have not committed violation of human rights of the criminals or rebels unless otherwise proven. So therefore, this police cannot even be investigated without probable evidence. The military and the police elements should not be investigated as to whether they have committed human rights violations of the criminals or rebels unless otherwise proven. But it should not be for the CHR to initiate that, the filing of the charges to that effect. It should be the victim who shall prove that their human rights were violated, and only then that you have to cooperate with them. Pero yung kayo mismo, si HR,
Wala kayong ginawa kundi bantayan ang ating mga pulis, mga military sa kanilang pagtupad sa tungkulin at lagi kayong nag-aabang at sinasabi nyo may violation agad. Baliktad ang ginagawa nyo. Hindi tama yan. Unless kayo mismo ay mga rebelde. And it really appears. Mga sympathizer kayo ng mga, it's either sympathizers kayo o talaga kayong mga rebelde. Yung mga nagiging chairman dyan, yung mga tao dyan, akala mo palaging palaban sa gobyerno. You are a part of the government. You are not a part of the rebel government. Hindi kayo bahagi ng CPP na tagapagtanggol palagi sa kanila. Kung hindi nyo naintindihan ang trabaho nyo, umalis kayo dyan. Maraming tao marunong tumupad sa kanilang tungkulin. Palibasa kayo, mga appointed kayo ng mga dating rehimen, mga Aquino. Palaging ginagawa niyo yan. Hindi tama yan. Gaskon. Mayabang ka, hindi mo naintindihan ang trabaho, galing-galing mo kunwari. Pero, how can you help the government to make a better governance kung nandyan kayo mismo, isang ahensya, ang nakahadlang palagi, laging kontra sa gobyerno? Ano ba akala nyo sa trabaho nyo? Ano ba akala nyo sa opisina nyo? Bantayan ang gobyerno. Kalabanin ang gobyerno. Sahal pa kayo sa mga, para kayong ahensya ng mga rebelde na kontra gobyerno. Pinasasweldo kayo ng taong bayan, dapat talaga sa inyo, hindi na pinunduhan. Para nabuwag na kayo eh. Hindi mo kayo nakakatulong eh. Para sa mabuting gobyerno, ang tinutulungan nyo mga rebelde. Pag may nahuhuling rebelde, agad-agad, ang yabang nyo agad. Tingnan nyo nga, may ginababa kayo sa SAP 44, napatay lahat. Dahil si Pinoy ang nag-utos, kaya wala kayong ginawa. Sabagay, mga tao na ganyan chairman dyan, mukha naman talagang si De Lima, si Rosales, at ikaw Gascon ngayon. Talaga namang mga questionable ang personalidad nyo eh. Hindi tama. Ayusin nyo trabaho nyo. Sumisweldo kayo sa gobyerno. Pera ng taong bayan. Kung kayo kontra sa gobyerno, magsipag-resign kayo, magrebelde kayo, makit kayo sa bundok para pagpapatay na rin kayo ng mga military at pulis. Hindi po tama ang ginagawa nyo. Hindi po tama yan, si HR. You are an instrumentality of the government. The purpose of your office is to help the government establishing a better governance or the best governance for the Filipino people. We cannot have the best governance if the agencies of the government is contradicting one another. Not because you are independent, wala na kayong pakialam, lagi na kayong kontra sa Pangulo. Sabagay, namimili naman kayo ng Pangulong kinukontra nyo. Bakit si Pinoy noon, hindi nyo kinukontra? Kahit mga palpak ang ginagawa, ang daming namamatay. Mga investigasyon na pinagagawa, wala. Pero pag
pagdating sa rebelde, talagang kitang-kita ang inyong pagiging sympathetic eh. Mind this. Hindi ibig sabihin, hindi na rin kayo pwedeng kasuhan. Kapag nakita talaga na meron kayong paglabag sa tungkulin nyo, wala lang pong mapatol sa inyo ngayon. Pero darating din yan. Nakakabagot na yung posture nyo. Hindi lang yan ngayon. We have been observing this. That the CHR has always been anti-government. Especially itong administration na to ni Pangulong Duterte. Wala na kayong ginawa kundi kumontra. So, yan po. Halimbawa nga, ngayon po, may nahuling yung may namatay na anak sa river, yung Nasino case. Sasabihin nyo, walang puso ang gobyerno kasi may anak ganito ganyan. At ayan na naman, nasundan ngayon sa Cagayan. Itong anak pawis. May isang buwan na bata. Sasabihin nyo na naman, paglabag yan sa karapatang pantao. Of course, we do not want these children to be taken away from their mother. Definitely, for humanitarian reason. Pero kayong mga nanay, alam nyo may responsibilidad kayo sa mga anak nyo. Dahil lang sa pagiging rebelde nyo. Nagtatago kayo ng armas, ganito, ganyan, kasi yan ang inatang sa inyo ng tungkulin. Tama ba yan? May anak ka. Sa halip na alagaan mo yung anak mo. Sa bagay, di ba sabi nyo, ang bata naman dumadaan lang sa inyo para sa bayan. Ang mga anak. Ayan ang sinasabi ng mga makakaliwa eh. Wala naman kasi kayong Diyos na kinikilala. Diba ang komunista is a godless ideology. Kaya nga kayo pumapatay eh. Pag gusto nyong patayin eh. Ang tingin nyo sa tao, pangkaraniwan lang, ginagamit nyo lang naman ang mga anak nyo kapag para lang kondinahin uli ang gobyerno eh. Pero kung totoo kayong mga ina ng mga anak nyo, you should not be doing it. Because the most preference of a mother is her child. Ito si Kulyamat. Sasabihin niya, she respected the choice of her daughter to choose the way of the rebels fighting against the government. Imagine, you are a public officer and your daughter tells you, pupunta pa ako sa NPA, mag-NPA ako. O sige anak, ginagalang ko ang decision mo. Magpakamatay ka dyan. Labanan mo ang gobyerno. Kung saan ako naglilingkod bilang congresswoman, sumisweldo ako sa gobyerno, pinakakain ko sa inyo. Sige, ginagalang ko ang decision mo na labanan. Itong Nasino, may anak. Ang inaato, pagre-rebuild pa rin. Katulad din nitong Itchanis na to. Sino tutong anak pawis na nahuli kahapon ba? O kamakailan ng Wednesday sa Cagayan. May isang buwan na anak. Pag namatay yung anak niya, sasabihin malupit ang gobyerno. Dahil may anak, pinabayaang makulong.
Ay kung pawawalan ka, ilan ang papatayin mo? May granada ka, may M14 ka. Kaya ka merong ganyan dahil gusto mong pumatay. O ipagagamit mo sa taong papatay ng mga sundalo at pulis. Pag pinawalan ka, may papatayin kang sundalo o pulis. O ipagagamit mo yung mga armas mo para makapatay ng civilian, mga pulis at sundalo. E di kulong ka na lang. Legally, talaga naman dapat kang ikulong because you have violated. From humanitarian view, hindi rin po pwede. Bakit? Humanitarian, bawalan ka dahil may anak ka. Isang buwan. Problema, how can the government be sure na hindi mo gagamitin yung mga baril at granada mo? How can the government be sure na hindi ka na uli kukuha, hindi ka papasahan ng baril at ng granada ng mga kapwa rebelde mo? So dito pa rin, no, sa ating sinasabi dito, nananawagan tayo. Balik loob na lang kayo. Hikayatin yung mga kasama nyo. There is no worth. It is not worth dying for. Yung sinasabi nyo noon ng mga ideology. Wala na yan. Wala na yan. Hindi matutupad yan yung pagpababagsak nyo sa gobyerno. Bakit? Hindi kayo makakahikayat ng mga Pinoy na marami. Makakahikayat kayo mga iilan. Una yung pagre-rebuild na yan, that is against the Filipino culture. Kasi by culture, we are God believers. Filipino people are God believers. So, they cannot be convinced to join a godless society. Kung mayroon man, iilan lang yan. At yung ilan na yan, yan ang nanggugulo. Yan yung mga ilang rebelde. Yung makabayang sense of nationalism, sense of heroism. Sa mga estudyante, idealist, that's idealism. Kaya nakukumbinsi sila. But along the way, yung matatalino, kaya nga bumabalik. The return to the fold of the government. Bakit? Sapagkat ang sistema nyo sa bundok is not worth staying. It is no longer worth fighting for. Sabi nga ng mga nagbabalik, which is true. Kala ko ba kaya kami narito sa bundok dahil may pinaglalaban? Pero sino ba pinapatay natin? Kapwa Pilipino, mga sundalo, pulis na wala namang kasalanan sa atin. Sabi nga nila, ba't natin pinapatay ito? Sabi mo, maglilingkod tayo sa sambayan. Bakit tayo itong nagnanakaw sa kanila? Hindi na basta nakaw, it's robbery. Because we take their property by intimidation or by force. And that is robbery. It's not that simple thief. So, nasaan yung paglilingkod doon? Ginagawa na lang hanap buhay yan. Kaya nga, you resort to terrorism. Just to survive. Pag ayaw magbigay, pinapatay. Pag kinukontra kayo, pinapatay nyo. So, sino yung human rights violators dito? Tapos yung CHR, na mga gago rin yung mga tao dyan, kampi pa sa mga rebelde. Ito mga rebelde, ang tunay na violators. Human rights violators. Imagine, yung isang naghihirap na Pinoy na kababayan natin. Sabi nga ng isang rebelde, pag humingi sila ng kape, kahit walang kape yun, mapipilitan na magpakape. Sa takot, may mga baril kayo eh. Pag gusto nyong gahasahin ang membro nyo, hindi naman makakalaban sa iyo. Hindi man pwede magdemanda, sa inyo lang magdidemanda yan. Ginagawa nyo.
So in other words, still yung mga nandyan pa, makinig kayo. Di dapat tayo maglaban-laban, hindi kayo kaaway. Napipilitan lang na kayo ay patayin sapagkat pumapatay kayo. Pero kung kayo ay magbabalik loob, you will be accommodated with open arms. Walang duda, nayayakapin muli kayo ng ating lipunan bilang kapatid. Kaya wala po kayong dapat ipag-aalala. Muli po, pansamantala nating bawakasan ang ating talakayan tungkol sa napapanahong isyu ng ating lipunan. Pero bago po tayo magwakas, inaanyayahan po natin ang lahat na subaybayan ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat. Maligayang Pasko at maligong bagong taon.